Matapos kumalat ang mga litrato na magkasama sina businessman singer Jojo Mendrez at kapuso actor Mark Heras, kaliwat kanan ang mga espekulasyon na may namamagitan sa dalawa. Ano nga ba ang katotohanan? The Philippine Showbiz List presents tunay na relasyon ni Mark Heras at Jojo Mendrez. Sila ba talaga? Lalo pang umingay ang usap-usapan na makita sina Mark at Jojo na magkasama sa kasino at kalaunan ay nakita rin umano na pumasok sa isang hotel room. May ilan ba nag-post sa social media na may halong mali siya, dahilan upang mapilitan si Jojo na linawin ang totoong pangyayari. Ayon kay Jojo, totoo na nagkita sila ni Mark sa Okada, Manila, ngunit nilinaw niyang walang mali siya sa kanilang pagkikita. Anya, nagkita lamang sila sa Starbucks kasama ang handler at manager ni Jojo mula sa Accused Entertainment. Pinag-usapan daw nila roon ang tungkol sa plano nilang gumawa ng promotional video para sa revival single ni Jojo na Somewhere in My Past. Ang awiting ito ay dating pinasikat ng namayapang child star na si Julie Vega. Kamakailan lang ay ni-revive ito ni Jojo at kasalukuyan na niyang pinopromote. Napagkasunduan nila ni Mark na gumawa ng video kung saan sasayaw si Mark sa naturang kanta. Dahil dito, naghahanap sila ng tahimik na lugar para makapag-shoot ng video na hindi magugulo ng tao at hindi rin maingay. May kwarto raw sa Okada ang manager ni Jojo at ilan sa kanilang kasamahan, kaya napagpasyahan nilang doon na lamang gawin ang shoot. Nilinaw pa ni Jojo na bago umalis ang manager niya, sinabi niyang hindi siya papayag na maiwan silang dalawa lang ni Mark sa kwarto. Nauna na rin daw siyang umuwi habang si Mark naman ay nanatili pa sa kasino upang maglaro. Sa panayam naman ni Showbiz Insider OG Diaz kay Jojo, nilinaw niya na wala raw mali siya ang pagkikita nila ni Mark. Noong araw din na yon, Valentine's Day, ay magpe-perform sana si Mark for the third time sa Apollo Gay Bar pero hindi natuloy roon si Mark. Ayon sa Apollo, nakatakda sa February 28, 2025 ang next guesting ni Mark sa naturang gay bar. Nang kumalat ang mga litrato na may kasamang mali siya, aminado si Jojo na nakaramdam siya ng hiya kay Mark dahil napakabait nito sa kanya. Wala naman daw talagang nangyari sa kanila at kung mayroon mang ibang tao na may mali siya sa kanilang nakita, wala na raw siyang magagawa roon. Hindi na rin daw niya papatulan ang mga chismis dahil mas mahalaga sa kanya ang trabaho at pamilya niya. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Accused Entertainment sa pamamagitan ng Facebook page ni Jojo. Nilinaw nila na ang kumakalat na larawan nila Jojo at Mark ay malisyosong content lamang. Dagdag pa nila, magkaibigan lang talaga ang dalawa at walang anumang espesyal na namamagitan sa kanila. Ganito rin ang naging tugon ni Mark sa issue. Sa panayam kay Mark sa Tony Talks ni Tony Gonzaga at sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya na hindi na siya naaapektuhan sa mga ganitong issue. Anya, trabaho lamang ang kanyang inaatupag at mas mahalaga sa kanya ngayon ang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ibinahagi rin ni Mark na abala siya ngayon sa pagpapatayo ng kanilang bahay na tinawag nilang Casa Corky na ipinangalan sa kanilang anak na si Corky. Ang bahay na ito ay dating tirahan ni Mark sa Quezon City, ngunit pinabago nila ang istruktura nito. Ayon sa mag-asawang Mark at Nicole Donesa, malapit na itong matapos at unti-unti nang napupuno ng mga bagong gamit. Sila mismo ang tutok sa bawat detalye ng kanilang dream home. Samantala, masaya rin si Jojo dahil sa sunod-sunod na biyayang natatanggap niya sa kanyang karera. Nitong February 18, 2025, nag-courtesy call siya sa Star Music head ng ABS-CBN. Kasabay nito ang kanyang pagpirma ng kontrata sa Star Music bago tumuloy sa media conference na ginanap sa Dapo Restaurant sa Quezon City. Sa nasabing MediaCon, ikinuwento ni Jojo na umabot na sa 45 million views ang kanyang revival song na Somewhere in My Past sa iba't ibang digital platforms. Lubos niyang ipinagpapasalamat ito dahil malaking bagay ito sa kanyang musika at career bilang singer. Ngunit tila nagulat si Jojo sa isang sorpresa. Habang kumakanta siya na Nandito Lang Ako na likha ni Jonathan Manalo, ay biglang sumulpot si Mark bitbit ang isang bouquet ng bulaklak. Lumapit si Mark kay Jojo para yumakap at bumeso pa ito sa kanya. Naging masigla at masaya ang mga naruroon dahil sa naturang eksena. Maraming nagpalakpakan at nagtilian, ngunit agad ding umalis si Mark matapos ang naturang eksena. Sa kabila ng masayang sorpresa, inamin ni Jojo na tila nag-iba ang pakiramdam niya matapos ang naturang event. Napag-alaman na maaga pa lamang ang nasa labas na ng Dapo Restaurant si Mark. Nasa loob lang ito ng kanyang sasakyan at lumabas lamang sa kalagitnaan ng programa, dala ang bulaklak na inihandog kay Jojo. Matapos ang MediaCon, nagkaroon ng pagtatangka na tawagan si Jojo upang linawin ang pangyayari. Ngunit ayon sa nakarating na balita, karalabas lamang daw ni Jojo mula sa ospital. Wala pang detalyeng ibinigay tungkol sa dahilan ng kanyang pagpunta sa ospital, ngunit sinabi niyang maayos na rin ang kanyang kalagayan.